Let me be clear. The Philippines remains steadfast in protecting our rights and entitlements in the West Philippine Sea. Diba dapat mga idol, ang Pangulo ng ating bansa ang nagbibigay po ng komento about dito sa issue na ito. Pero bakit ganun? Si Martin Romualdez ang nagpresenta na magsalita dyan po sa Spain mga idol. Si Speaker Martin Romualdez ang binigyan ng pagkakataon para magsalita about dito sa issue na to. Uy, PBBM, gumising ka. Baka ito magpabagsak ng administrasyon mo. Lugmok na nga yung ratings mo, pinauubaya mo pa sa pinsan mo ang pagsasalita about dito. Palaisipan talaga sa akin mga idol kung bakit hinahayaan ni Bongbong Marcos Jr. na umakting na presidente itong kanyang pinsan buo. Ganun ba talaga katotoo ang sinabi ni Tatay Duterte na ganyan kakahina? Hindi mo kayang panindigan maging pangulo ng ating bansa at ipapaubaya mo lang sa iba na sila ang magsalita o magbigay opinion about dito sa West Philippine Sea, Marcos Jr.? Narito ang Balitang Pinoy TV. Yo, what's up mga Lodges, Miguel TV? Welcome back po sa ating channel. Medyo nabahala po tayo sa nakita nating balita mga Lodi at napatanong po tayo kung sino pa po ba ang nagpapatakbo ng ating bansa. Si PBBM pa po ba talaga ang tunay na pangulo natin? Dahil mga Lodi, ito po si Martin Romualdez nagmala acting president dito po sa kanyang ginawang speech. Anak ng tinapay mga idol, hindi ko po alam kung siya po ba ang binoto natin bilang maging pangulo ng ating bansa. Kasi kung makaasta po ito si Martin Romualdez, parang siya po ang may karapatan magsalita, magkomento about po dyan sa West Philippine Sea. So para malinawan kayo mga idol ewan ko lang kung mabahala rin ba kayo dito sa aking ibabahaging video. Basta ako mga Lodi, iba ang kutob ko dito. Ipapakita ko po sa inyo yung balita mga Lodi Galing po ito sa PTV. Sabi po dito, 9 hours ago mga idol, news update. House Speaker Martin Romualdez stood before the world lawmakers in Madrid, Spain to deliver the Philippines' strongest message yet. We will defend our sovereign rights through the force of international law and the unity of democratic nation. Ito po yung usapin about sa EEZ o Exclusive Economic Zone. About po dito sa usapin po ng West Philippine Sea. Diba dapat mga idol, ang Pangulo ng ating bansa ang nagbibigay po ng komento about dito sa issue na ito. Pero bakit ganun? Si Martin Romualdez ang nagpresenta na magsalita dyan po sa Spain mga idol. Oh, pakinggan nyo mabuti Ano po yung sinabi niya dito? Para malinawan kayong mabuti. Lalong-lalo na po yung mga tansong talangka dyan. Ewan ko na lang kung okay pa rin ba sa inyo ang ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. na pinapaubaya po niya sa isang speaker ang usapin po ng West Philippine Sea. Bakit po ako nababahala dito? Mamaya po, pakinggan nyo po muna ito. Let me be clear. The Philippines remains steadfast in protecting our rights and entitlements in the West Philippine Sea by upholding international law, particularly the 1982 UNCLOS and the 2016 South China Sea Arbitral Award. We categorically reject attempts to undermine our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction through coercion or disinformation. Our approach is anchored on legal clarity, diplomatic dialogue, leveraging partnerships, and the peaceful settlement of all disputes. Ngayon mga idol, nagets nyo na ba kung anong gusto kong ipahatid sa inyo? Bakit ako napatanong kung si PBBM pa ba ang nagpapalakad ng ating bansa? Kasi mga Lodi, ang usapin po about dito po sa West Philippine Sea, ang ating soberenya, dapat ang Pangulo po ang nagbibigay opinion nito. Delikado po ito mga Lodi na ipaubaya po sa isang speaker ang pagbibigay ng saloobin about po dito. Paano na lang kung nagkamali po ito si Martin Romualdez? Sino po ang sisisihin? Paano na lang po kung nagkaroon po ng sigalot dahil po sa kanyang ginawang speech? Sino po ang mananagot sa lahat po ng mga hakbang na ginawa po nito ni Martin Romualdez? Nag-uusap pa ba to si Martin Romualdez at saka yung pinsan niyang buo na si PBBM? Nagtatanong lang po ako Kasi mga Lodi, kung totoo pong si PBBM ang nagpapalakad ng ating bansa, bakit hindi po siya ang nagsasalita about po dito? Dahil kung tutuusin dapat nagpapalit na po ng speakership dyan po sa Congress. Pero bakit ganon? Parang wala po siyang balak magpapalit.
Di ba dapat nagpapalit po kagaya po ng ginawa po ng administrasyon ni Tatay Duterte na ito pong si dating Speaker Cayetano pinalitan po nung nangalahati na po ang termino ni Tatay Duterte. Dapat ganun din po ang gawin dito po sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Pero hindi. Parang gusto pa rin po niyang siya maging Speaker. O, tingnan niyo po yung mga postura mga idol. On behalf of the House of Representatives of the Philippines, I extend our sincerest gratitude to Honorable Senate President Pedro Rolan and the Spanish Senate for hosting this milestone gathering. Grabe. And to Chair Robert Pittenger, I offer our deep appreciation for your enduring leadership in bringing together the world's legislative vanguards in pursuit of a safer, more secure global community. Grabe. Let us move forward, united in purpose, resolute in action, and inspired by our common vision of peace, stability, and global cooperation. Muchas gracias, thank you, and mabuhay. First time in history, naging acting president to ang isang speaker. Parang ang dating mga idol, siya na po ang may karapatan na magsalita o magbigay opinion dito po sa nangyayaring sigalot ng West Philippine Sea laban po sa bansa po ng China. Nakakatakot to mga idol. Tingnan nyo po ang komento mga idol kung ano pong opinion ng ating mga kababayang Pilipino Sabi po dito ng isa na comment mga idol hala ka, feeling niya siya ang presidente. Diyos mio, parehas kasi sila ng first name. Oo nga no, first name ni PBBM Ferdinand din. Bakit ang hilig nyo sa Ferdinand? Baka naman kasi meron tong pagkakakonekta si Ferdinand Martin Romualdez sa mga Marcoses. Alam ko first cousin po sila, pero baka may malalim po na dahilan. Bakit Ferdinand din po ang pangalan niya o first name? O ito pa, sabi pa dito, walang maniniwala sa iyo, sarili mo lang. Sabi pa dito, makukulong ka din speaker. Sabi pa dito, what? Hindi bagay, nobody believes you. Saba, uy. Ganito ba ang gusto nyong magsalita? Patungkol po sa usapin ng West Philippine Sea, si Speaker Martin Romualdez ang binigyan ng pagkakataon para magsalita about dito sa issue na to. Uy, PBBM, gumising ka. Baka ito ang magpabagsak ng administrasyon mo. Lugmok na nga yung ratings mo, pinauubaya mo pa sa pinsan mo ang pagsasalita about dito. Palaisipan talaga sa akin mga idol kung bakit hinahayaan ni Bongbong Marcos Jr. na umakting na presidente itong kanyang pinsan buo. Yan po talaga ang napakalaking question mark at bakit wala po siyang ginagawang hakbang dito po sa mga ginagawang desisyon ni Martin Romualdez. About po dyan sa nilatag po nilang impeachment sa Congress at bakit ang mga alagad ni Joma ay lumaganap dyan sa loob po ng Kongreso sa panahon po ng kanyang speakership. At bakit po hinahayaan si Martin Romualdez na sapawan ka sa iyong sinumpaang tungkulin. Ewan ko na lang sa mga tansong talangka mga lodi kung okay pa rin ba sa kanila itong ginagawang hakbang ni Speaker Martin Romualdez. Ganun ba talaga katotoo ang sinabi ni Tatay Duterte na ganyan kakahina? Hindi mo kayang panindigan maging pangulo ng ating bansa at ipapaubaya mo lang sa iba na sila ang magsalita o magbigay opinion about dito sa West Philippine Sea? Marcos Jr.? Anak ng tinapay, tama na. Magpakitang gilas ka naman sa iyong nasasakupan, lalong-lalo na sa ating mga kababayang Pilipino. Ikaw mismo ang gumawa ng trabaho na yan. Huwag mong ipagkaubaya ang kapakanan ng taong bayan dito sa iyong first cousin. Pabor ba kayo na si PBBM pinagkakaubaya niya ang tungkulin niya sa isang speaker o sa kanyang first cousin? Lalong-lalo na po itong usapin ng West Philippine Sea. Hanggang dito na lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin. Una, tignan nyo kay Romualdez. Wala namang kalaban. O, it's either walang kalaban o kamag-anak nyo rin yung kalaban. Na hindi kayo titirahin ng sila ay yung mga tipong ganun. Alam natin yung kayo, magpapatunay kayo niyan. Mga, sino naman kalaban nila kung sakasakali? O, yan yun eh. Talagang iba po yung senador. Yung senador, hindi sila taga dyan. Oh, si Pacquiao nga taga Mindanao pa, hindi pa nanalo sa Mindanao. Yun yung sinasabi namin na epekto. Hindi pala namin ni Toby Chanco. Senador yung pinag-uusapan, hindi naman congressman, masyado kayong self-centered. Paano hindi kayo mananalo kayo lang din na magkakalaban. Yung iba sa inyo wala pang kalaban. Kung may lumaban man sa inyo, is either bagito, talagang hindi kilala. 'Di ba? Okay. Pinaliwanag ko lang kasi nanlilito yung mga yan. Balik po tayo rito sa ayuda.
Bagamat maganda yung sinasabi mo, Lacson, wala ka naman sinasabi sa 20 pesos na bigas. Ibig sabihin, dyan na yung pupukusan nila. Ganun na rin yung distribution yan. No? Dyan na po padadaanin yung ayuda. Dyan na po. Pipigilan mo ba yan? Mahirap pigilan yan. Pero kahit na, titignan nyo po, sa Visayas na sinasabing, totodohan nila ng pagbebenta ng bigas dahil dyan maraming mahirap. Sa Cebu lang po. Sa Cebu lang po nagbebenta. At konting lugar lang po sa Cebu. Ilang lugar lang po sa Cebu. Sa Metro Manila pa rin sila magtitinda. Isa po, meron po sa Bulacan. Isa. Karamihan sa Metro Manila. Mga Kadiwa Centers at iba pa. Sa Mindanao po, 0. Sa Visayas po, sa Cebu lang. Tapos, daang bilyon na naman ang ipopondo dyan. Kasi, bakit po? Hindi na sila pwedeng magpondo. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman